Hindi siyempre kasi naglalagay ko sa malinis ng kain. Kasi madumi dito. Hindi ka nagreklamo na madumi. Kaya nga kuya, customer po kayo, no? Ganito kuya. Sabi, hindi, nagpapaliwanag kami kuya. Kasi kami dito trabahante din. Nagpapaliwanag kami ng maayos. Hindi ako nagpapahiya kuya. Ganito, makinig ka. Sabi ko kuya, palinis. Sabi ko sir, saglit. Kasi yung sarili namin tingnan ko. Nakita ko kumakain. Ngayon, sabi mo sa akin, saan yung tubig? Hindi, para tama tayo kuya, para sa tama lang. Kasi siyempre nauhan kami. Ngayon, sabi mo saan yung tubig? Sabi ko doon yung jug. Ngayon, nagsumunod ko ako ng tubig. Sumunod ka. Hindi kuya, makinig ka. Hindi pwede. Hindi pwede kasi nagreklamo siya eh. Ngayon, nagpunta niya doon, sabi niya, ang dimismi kasi, kaya sabi ko, huwag ka na lang makain sa malinis, diba sabi ko? Okay na. Mapapaliwanag yung kami. Kaya ako sa malinis, sinabi ko yung sama ng loob ko na sinabi ko madumi yung aming lamesa. Bakit ka sumunod sa akin sa dyan mo ako na madumi yung lamesa? Narinig natin yung mainit na bangayan ng tindera at ng customer. Feeling ko ay wala si Diwata during this time. Ako dati akong crew sa isang fast food chain, kaya naiintindihan ko yung hirap ng tauhan ni Diwata dito. Pero hindi ibig sabihin nun ay dapat nating sigawan at ipahiya ng matindi ang customer. Ang gusto kasi ng customer sa video na yon ay ipalinis lamang ang lamesa kasi may pinagkainan ng customer, kaya parang ang duming tignan. Para sa customer ay ang hirap nga namang kumain kapag may pinagkainan doon sa lamesa ng dating customer. Ayaw naman niya doon sa nakatayo dahil ang hirap nga namang kumain kapag ka nakatayo ka tapos galing ka pa sa biyahe or galing ka pa sa trabaho. Mas makakapagpahinga yung customer kung nakaupo siya habang kumakain. Ang gusto lang naman ng customer ay ipalinis yung lamesa, pero itong crew ni Diwata na ginang ay sinigawan at ipinahiya ang customer dahil lamang sa gusto niyang ipalinis ang lamesa. Para sa akin ay hindi naman tama yung ginawa ng tauhan ni Diwata dahil wala namang masama sa gusto ng customer. Kasi bilang isang tauhan ng isang kainan ay kasama sa serbisyo na ibinibigay ng isang crew sa isang kainan ang magbigay ng isang magandang customer experience. Ano ba naman yung linisin mo ng mabilis para sa customer yung lamesa para hindi siya nakatayo habang kumakain? Ito yung magiging problema ng isang business kapag ang tauhan ay walang malasakit. Kung ang may-ari ng paresan na ito ay ang ginang na sumisigaw na yan, ay malamang hindi ganyan ang pakikitungo niya sa customer. Dapat ang ginawa ng ginang na tauhan ni Diwata ay solusyon agad ang ginawa niya. Simple lang naman ang gusto ng customer, ang gusto lang naman niya ay pakilinis yung lamesa. Pero sa halip na linisin ng ginang ang lamesa, ay sinigawan pa niya at ipinahiya ang customer. Para sa akin, mali yung ginang na tauhan ni Diwata doon sa party na yon. Ito yung magiging conflict doon sa pagtakbo ni Diwata at saka doon sa business niya. Kasi ang mangyayari dito, kapag nanalo siya, syempre, kailangan niyang iguol yung attention niya doon sa pagbobot or paggagawa ng batas doon sa kamara para dun sa vendor party list. So, mangyari nito, kailangan niyang iwan yung paresan niya or yung kanyang business dun sa mga tauhan niya. So, ang mangyari nito, yung mga ganitong klase ng tauhan, katulad ng ginang na sumisigaw dun sa customer, is hindi niya kayang i-handle yung mga pressure ng business. Dapat kasi yung ang kukunin na tauhan ni Diwata na hahawak dun sa paresan niya is someone na may malasakit. Kasi itong ginang na to, di ba sabi nga niya is tauhan lang siya, tauhan siya. So mangyari nun, ang mindset niya, tauhan lang siya doon. Kumbaga hindi siya yung may-ari, hindi siya yung nagpopondo o hindi siya yung naglalabas ng kapital. Ngayon, wala siyang malasakit as an owner. Kaya kapag ka nagkakaroon ng problema, nag-snap out talaga, nagagalit siya kasi tauhan lang siya eh. Hindi naman siya may-ari, hindi naman siya kumukuha ng malaking kita, hindi naman siya yung nakakatanggap ng pera na galing dun sa paresan. So, ganoon lang mangyayari. Kapag nanalo si Diwata tapos iiwanan niya, so there's a possibility na bumagsak yung business niya. Kasi hahawakan yung business niya ng mga tao na walang malasakit, di ba? So, katulad nito, yung ginang, sinigawan niya yung customer. So, yung customer, kahit sabihin mo, ganun-ganun lang yung customer, maliit lang na partiyan ang bumibili, customer pa din siya.
kahit maliit na party lang siya nung business. At yung experience niya na yun ay ikukwento niya sa mga kaibigan niya, sa mga kakilala niya. Ngayon, kung ganun yung na-receive niyang pagtrato sa kanya, someone na nandun sa may paresan na walang malasakit, kakalat yun sa mga kaibigan niya na ginanito ako nung kumain ako. So yung mga tao hindi nakakain dun, diba? So ganun yung nangyari dyan sa kumbaga kaya kumonte kasi nakakakuha sila ng mga negative na dun sa mga experience nila negative, lalo na yung sa mga yung panggaganyan, yung pinakamatindi sa lahat, yung ipahiya ka. 'Di ba? May mga kumakain sa paligid niya, sinisigawan siya ng hindi naman niya kakilala. 'Di ba? Ang tanging gusto lang naman niya is malinis yung kanyang mesa. Tapos hindi siya pinagbigyan, pinagsisigawan siya. So tingin ko mali yun. Kaya ang masasabi ko dito sa may-ari ng paresan, siguraduhin niya yung tao na iiwanan niya is someone na may malasakit. Yun dapat yun eh. Yung hindi niya iisipin na tauhan lang siya. Hindi niya iisipin na yung sweldo niya is minimum lang. Kasi kapag ka ang tao na iniwanan mo dyan, is iisipin na kaya mawalan ng customer to, kaya walang kumita dito, may sweldo ko eh. Ganun lang iniisip karaniwan ng mga empleyado, lalo na dun sa mga minimum wages. Kasi ako, naranasan ko din yan na maliit lang yung sahod. Pero ang goal ko kasi, gusto kong matuto. Gusto kong mapaunlad yung sarili ko, makakuha ng experience, at magkaroon ng magandang background galing dun sa company na pinanggalingan ko. So, nagsisikap talaga ako. Hindi ko iniisip na hindi ako may-ari dito. Kung ano yung kaya kong magawa, gagawin ko as a way of being thankful at being grateful na may trabaho ko. So, yun, kung sakaling makarating to dun sa ginang na tauhan ni Diwata, dapat isipin pa rin niya na kahit hindi siya yung may-ari ng paresan, isipin pa din niya kung ano yung magiging reaction nung ginawa niya dun sa may-ari. So, mangyari nito, kukunti yung kita. So, kapag kumonti yung kita, mapipilitan yung may-ari na bawasan yung tao para mag-cut cost or makasabay dun sa pagpasok ng pera, yung kumbaga yung kinikita. Kung hindi na kasi kumikita, kailangan talaga magbawas ng tao para hindi naman malugi yung may-ari. So, maapektuhan dito hindi lang yung may-ari, maapektuhan din dito yung mga katrabaho. Kaya dapat, kung simple lang naman yung pinapagawa ng customer sa atin, hindi naman disrespectful, hindi naman niya sinasabi na dilaan mo yung sapatos ko o dilaan mo tong mesa, hindi naman ganun ang gustong mangyari ng customer eh. Hanggat kaya nating ibigay yung magandang service, dapat ibigay natin kasi yun yung tinatawag sa mga service crew na customer satisfaction. Diba? Yung pagbibigay ng isang customer experience na maaalala nila na magiging dahilan para bumalik at bumalik sila doon sa tindahan na kinakainan nila. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.